Naging curious nga lang po kami dahil nga po, yung iba, kinukwento yung mga founder nila. At isa po dun ay yung pangalan ni Lolo Daco Villegas. Pwede niyo po bang ikwento or pwede po kayo magpakilala kung sino po kayo at kano po kayo ni Daco? Ako si Delfina Losada, dalaga ako. Noong una kasi, siyempre mahirap lang kami, no? Namamasukan ako bilang sales lady doon sa Quiapo. Yung mga nagtitinda ng mga ma-remember sa mga tourist. Doon ako nagtitinda, sales lady ako doon. Kasi nga, may sakit kasi noon ng tatay ko, tsaka lola ko. So ako sa akin sila nakaasa. So stop muna sa study. Mga ilang taon po kayo niyan? Siguro mga 13 or 12, gano'n. Bata pa ako eh. Sa Quiapo. Tapos, doon ako nakilala yung amo ko, si Ate Coring. Siya yung nagde-deliver doon ng mga souvenir na pantinda para sa mga tourist. Na yung mga paninda is galing sa Muntinlupa, gawa ng mga preso. So, kinuha niya ako doon as katiwala kasi yung ng Ate Coring na yun is no read, no write. Pinagkatiwalaan niya ako, babiyahe ako ng Olongapo, Baguio, dala ko yung mga paninda niya. Sa jeep, arkilado ko ako na mag-isa. At ako rin na naniningil. Pati materials, sa akin inuutos, mamili, Divisoria. Tapos mga pilos or something na mga gamit sa gagawin ng kalantrakas. Tapos yung mga plywood, sa bayan ko lang binibili. Ako rin ang bumubuhat, no? Kasi sayang ang kita eh. Yung 1.8 ka palang plywood, ako nang papasok sa bilibid. Ako ang gumagawa ng request kasi that time may request doon, papapirma sa commander of the guard at sa superintendent bago makapasok ang materials. Doon ko nakilala si Daco. Kasi isa siya sa supplier ng paninda. Doon ko kakilala. So, parang sa akin eh. Kasi sa hirap nga ng buhay, pinangakuan niya ako na kumbaga yung responsibilidad ko sa pamilya ko, siya na mag-aano sa akin. Nung time na yon, anong edad po ninyo? Kasi noon 16 siguro. Kasi kinasal ako 17 1978, December 25. Paano niya po kayo in-approach ng mga panahon na yun? Ayun na nga, kasi natuwa siya sa akin dahil kadalaga kong taon nagbuhat ako ng plywood. Kumbaga hardworking po kayo. Siyempre, ako yung inaasahan ng pamilya. And then, yun nga, pinangako niya sa akin. Siyempre, konting ligaw-ligaw. Siya na lang daw magpo-provide pangangailangan ng pamilya ko. Doon nga lang ako nakatikim ng bagong damit. Alala ko. Mapangasawa ko siya. Tapos bigla nga po pinatawag yung magulang ko, papakasal na nga kami. Then, December 25, kinasal kami, 1978. Muulan-ulan dun sa para blessing. Ang nagkasal sa amin nun is si Father Espiridion, Monsignor Espiridion. Tapos ang ninang namin is si Attorney Erlinda Sarata tsaka si Attorney Herbacio ng Human Rights. Tapos yung isang legal attorney ng Bilibid, nakalimutan ko na, tomboy siya. Yung mga naganinang namin sa kasal. Red carpet kami noon. Ako lang talaga kinasal doon sa Bilibid na gano'n. Tapos hanggang sa, yung buhay niya is nabago dahil sa akin. Kasi ang isip niya noong araw, kasi puro pag nagsalita kasi yan ng isang taong walang Diyos, asahan na yun araw-araw rayot. Kasabihan na ako na empleyada sa Gate 1. Kasi noong time na yun, sa Gate 1 pumapasok ang mga dalaw eh. Sabi niya, walang dalaw kasi yung asawa mo nagsalita na naman ng isang taong walang Diyos. Ibig sabihin nun, sa plaza, pag may duman sa plaza, kahit anto ka pa, titirahin ka. Basta kalabang ka. Kasi ang plaza noon na tinatawag, paglabas mo ng control gate, ito yung maluwag na space. Saka doon sa kabila is yung NBB Hospital. Harap na yan is Dormitory 1C, which is brigada ng mga bitay. Bitay ang kaso. Tapos kaliwa, may pader dyan. Mga Manila boy naman yan, mga Sputnik, Bahala Komando. So yun ang pagitan. Gano'n ang istorya namin. Tapos, Gano'n po kayo katagal niligawan ni Lolo Daco? buwan lang siguro. Kasi iniisip ko yung yung ma-shoulder niya na yung bagastos ng pamilya ko sasagutin niya na Isip bata pa ako, that time siguro 16 kasi 17 ako kinasal Nung una niyo siyang nakita, alam niyo na po ba kung sino siya or ano yung... Sa kwento, kasi siya nga kasi pag nagpapapirma kasi ako ng mga request, sa kanya ko i-address yung papasok ko sa kanya yung mga materials. So, kilala ko na siya, tsaka alam ko na nga na siya ang boss yun ng BCJ. Nakwento niya po sa inyo kung paano niya daw binuo yung BCJ? Ang pagkakalam ko kasi nagkwento na sa akin yung mga tao, hindi na siya mismo Yung mga tao katulad ako ng PJ, sinasabi nila dun sa mga batang City Jail yan, mga Roger, mga mayores ng City Jail. Kilala ko yung mga yan. Isa sa mga nagtatag ng BCJ talaga yan. Sino po? Si Agoran Pidjo, Batang San Andres. Isa yan. Pero yung iba kasi, hindi ko na ma-recall yung mga pangalan kasi nila. Total, tsaka pagkaalam ko talaga sila mismo nagsabi mga tao na siya nga nagbuo ng City Jail. Kasi OXO sila OXO sila dati. Tapos naging BCJ nga, nung napunta na siya dyan sa Bilibid. Kasi nasa siya, Davao. Ang kaso niya is Davao. 14 death ang niya doon kasi yung riot sa Davao Penal Colony. Isa siya sa
doon, 14 na napatay. So nakasuhan siya ng 14 death. Oo, yun ang kaso ni Dako. Ano daw po bang nangyari dyan sa... Riot lang daw yun eh. Bigla ang riot lang. Hindi naman niya totally kinuwento ng buo. Tahimik na tao si Dako pag nakaharap mo. Hindi siya pala kwento. Tapos yung kamay niya, ganun lang siya ng ganun. Daliri niya. Ganun lang siyang ganun. Tahimik siya na tao. Pag di mo siya kinausap, hindi rin niya kikibo. Kaya medyo takot ako doon. Takot ako. Kailangan ko lang sagutin kasi nga, siya na magpo-provide pa kailangan ng pamilya ko. Kasi ako breadwinner nung bata pa ako. Bali, ang pagkakaalam niyo po sa storya, kumbaga marami silang nagbuo ng BCJ. Kasi ang alam ko lang, isa si Agorang Pidyo ng Batang San Andres. Nababanggit ng iba yan dyan sa ano Apo. mo eh. Kaya yan ang kilala ko kasi. Pero yung amado na sinasabi nila doon, hindi naman talaga kilala siya. Kasi naging tauhan din ni Dako yun eh. Si Na Amado. mangulungan siya. Batang dagat-dagatan kasi dati yan. Kaya sabi ko si Amado, hindi masyadong well known yan doon. Amadong Ginto. Ayun Sinasabi ko. Apo, Amadong Ginto. Abadong Ginto. Ano po ba yung karakter ni Lolo Dako Villegas? Obserbasyon ko sa kanya, yung nga yung tahimik, pero pag nagkaalit kasi sobra. Pero yung sa kanya kasi may pagtitimbang, kung ang tao niya isang kasala, inaano niya muna eh. Hindi lang yung ikaw ang kakausapin, mag-iimbestiga muna yun sa mga tao. Kung totoo ba nangyari to, naginawa nito, bago niya, parusahan kung sino yung dapat parusahan na talagang gumawa. Ganun ang ugali niya. Pero nakakatakot din talaga kasi. Kasi once na gumano yung kamay niyan, natatakot na ako, parang gusto naman pumatay. Yung kalira niya, ganun lang siya ng ganun. Kasi magaling bumaril yan eh. Magaling bumaril. Nakwento niya sa inyo yung kabataan po ba niya? Hindi niya nakwento kasi nung wala nga siyang dalaw eh. Wala siyang dalaw eh. Nagkaroon na siya ng dalaw nung dumating ako sa buhay niya. Nabago ang buhay niya nang dahil sa akin. Kasi kung di ako dumating sa buhay niya, dun siya mamatay sa kulungan, di siya lalaya. Talaga? Ang kaso niya is 14 death. Nilakad namin yung kaibigan niya na empleyado sa overseas office, si Mr. Perez, matandang Perez na kaibigan niya empleyado. Nilakad namin yan sa DOJ, Padre Paura. So yung bitay niya, naging life sentence. So wala pang bilang yun, buo pa yung life sentence niya eh. Nilakad uli namin ni Sir Perez, pinaunang agenda ni Sir Perez. So yung life sentence niya, nagkaroon ng bilang, which is 40 years to 20 years. Eh ang bilang niya sa kulungan is 20 na, plus yung GCT pa niya. Good time. Kanda Kalawans? Oo, yun. So, siguro mga ilang buwan lang, lumaya siya. Na-dyaryo yun eh. Hindi ko lang yung gupit ng dyaryo na yun eh. Ganun ka, kaya kung wala ako sa bahay, hindi siya makatikim ng laya, hindi siya mamamatay sa bililid. Pero kasi nung araw na yun nga talaga, yung panahon na yun, usang-usay sa gang eh. Yung sikat ng mga araw, gang-gang eh. Patay yan. Naranasan ko yan doon. Nakakatakot din. Kasi minsan nagkakareta, nandun ako sa Dalaw eh. Kasi ordinary day, doon lang kami sa visiting si Ed, doon lang. Pero pag Sunday, Saturday, diretso kami sa brigada. Doon minsan talagang nakakatakot din. Yung biglang nagkakasaksakan dyan. Tapos papunta lang ng ospital, sinasaksak na, tapos nakikita namin. Tapos bigla kami palalabasin. Doon na rin po kayo halos tumira ba? Nagkaroon ako ng bahay doon sa lagpas ng Sampaguita para madali na lang ang pagbiyahe-biyahe ko. Lola, ito muna. Balik po muna tayo dun sa 14 death. Yung 14 death, Isa siya sa kasama, hindi lang siya lahat. Hindi siya lahat doon. Isa siya. Hindi ko na alam kung sino-sino yung kasama niya. Basta isa siya sa napuruhan doon na sa kanya lahat ipinatong. Siya lang nakasuha ng 14 death, wala namang iba eh. kumbaga 14 katao yun nasawi. Riot siya. Riot siya. Siyang sumalo lahat. Oo, kasi siya naman talaga din may pera naman talaga. Kasi hindi naman niya kinuwento kung ilan yung napatay niya ron. Oo. Basta sa kanya lahat pumasok yung 14 death na yun. Nangyari po yan sa Davao? Davao Penal Colony. Bakit daw po ba siya na biyahe sa Davao? Ano rin siya, may kaso rin siyang patay sa labas. Batang Batang Ilocano. Kamusta po yung mga unang araw nyo na pumapasok kayo dun sa kulungan? Banatag naman ako kasi ang dami kong alalay. Maraming nakaalalay na sa akin. Alam ko protected ako. Kaya wala mangyayari sa akin. Panatag kayo? Oo, kasi alam ko na nagdadala nga siya ng pangkat. Nire-respeto ng pangkat. Nakita nyo kung paano siya irespeto ng mga pangkat? Paano ginagawa sa kanya? Sobrang respeto sa akin. At saka pag lalabas at ako kahit hindi wala siya doon, basta escortan lang nila ako. Nihid ako. Tsaka pag nag-utos siya na tirahan siya, ito lang tintira ng mga tao. Kaya nga nung sinasabi na nagkaroon ng peace talk, andun ako noon nagkaroon ng peace talk. Tinry na nga namin nung Biyernes Santo, kabuanan ko nung laki ng tiyan ko. Inikot namin ng buong Bilibid. Pati yung brigada ng mga kalaban, talagang pinasok namin, dinaanan namin. Siyempre may konting nervous that time kasi kakaano lang ng pistok eh. Pinatunayan lang namin na totoo yung sinasabi na ako na nakipag na siya, wala nang riot-riot. Panatilihin na yung kapayapaan, katahimikan ng Bilibid. Kasi din sa kanya, advice din sa kanya ng mga ninang naming attorney ng human rights. Advice din sa kanya yun na
na ganun na. Kaya, ang alam ko kasi nung director pa noon is si Director Rabal. Superintendent is si Tutaan. Ang Commander of the Guard, nakalimutan ko na yung pangalan, ano siya, Batanggenyo siya. Yun sila, kasama sila sa pistok na ginanap. Kinausap po ni Lolo Dako yung mga bosyo ng ibang pangkat. Yes, kasama sila sa pistok, lahat ng bosyo. Sino pang nag-ano niyan, ang nagmungkahi na magkaroon ng pistok? Si Lolo Dako na rin po. Si Dako na rin, sa tulong nga, sa advice din nga ng mga ninang at ninong namin ng mga abogado. Kasi nakita nila na talagang sinusunod naman si Dako ng Allied Gang. Kasi yung Allied Gang, All Visayan Group, yung tinatawag na Allied Gang, siyang sinusunod ng Allied Gang. Yeah. PCJ, BM, BRM, BC, basta all Visayan Group na ano niya, Allied Gang tawag diyan. Siya ang nagdadala noon. Kumbaga nire-respeto po Respeto talaga. Tapos nung okay na yung pistok, yung mga nakita yun sa picture, iba-ibang pangkat yun eh. Yung nasa nakaupo si Corpus yun, boss yun ng komando yun, maitim na may tato, nasa kanan. Nasa picture ka, kaliwa. Ayan si Corpus. O yan, boss yun yan ng komando. Ito po kayo. Oo, ako yan. Kapapanganak ko lang sa panganay ko niyan eh. Ito si nurse to ng Bilibid. Anak ni Mami Quintero na nurse doon. Pwede niyo interviewin yan eh. Pwede niyo interview kasi alam niya yung istorya namin. Pero ito po si Lolo Dako to. Ayan si Dako talaga yan. Ito, Yan si ano, sabi ito, yung sinasabi dun sa ano na hindi nila, yung nagkukwento na Ebok, ano pangalan doon? Primo. Primo, ayan si Primo. Ito. Yan si Primo. Ito? Kasi kasama namin sa Brigada 1C yan eh. Oo, siya si Talaga, Primo. Ewan ko lang kung may ibang Primo pa dun ah. Ito. Yan si Primo. Di ba may picture kayo no? Ng Primo? Pero nabanggit niya rin po kasi na nagbabasketball daw po talaga siya dati doon. Oo, isa siya sa player namin eh, the Declores team. Ang tawag daw po sa kanya parang Arnel Arnaiz dahil magaling. Magaling kasi mag-basketball yan. Lahat sila magagaling. Actually, lahat sila magagaling. Kaya nga lagi silang champion dyan eh. Ito. Oo. Itong to si Primo pa to. Ayan si Primo. Primo. Pero Primo po ang ano niya. Primo, pagkakakilala ko sa kanya, pagkakatanda ko talaga siya si Primo. Tapos yung Primo na yun, ano yung bansag sa kanya? Hindi ko lang bansag, basta alam ko Primo yan eh. Kasi pagpasok ang dalaw, eto yung kwarto namin, eto yung kwarto niya, tapos gaging kumari ko yung asawa niyan. Yung Ebok, ito ba yung Ebok na sinasabi? Hindi ko alam yung Ebok kasi. Hindi ko kilala yung Ebok. Pero ang kilalang pangalan niya, Primo. Oo, alam ko siya si Primo kasi doon nga niya, kabrigada nga ni Tanda yan sa ano eh, 1C, building 1C. Kabrigada ng mga bitay. Napakabata niyo ng mga panahon na yun, Lola, ano? Tigil nga sa pag-aaral. Pinag-aaral niya nga ako sa ano eh, may bandang loton. Kaya lang, malis ako, hindi ko na tinuloy kasi pag may lumapit daw at ano, parang nagsasawa na rin sa buhay. Parang gano'n ang sabi niya. Kaya natakot naman din ako. Hindi na ako nag-aaral. Gaano kayo tumatagal dun sa loob ng kulungan pag nag-i-stay in kay Lola? Mga inaabot? Hindi, ano lang oras lang kasi may time eh. Time limit. 8 to 3. 8 in the morning pasok yun. Tapos 3 o'clock, nabasa na ng dalaw. At tapos uwian na rin po. Uwi na yun. Bukas po, babalik ulit kayo. Ganun. Halos araw-araw kayo nun, Lola. O kasi yung mga materialis eh, ako nagsusupply kung anong dapat, kung may kulang na ano, ako rin talaga namimili. Kasi doon ako kumikita rin eh. Aside sa binibigay sa akin ni Dako, siyempre may kita rin ako doon. Kasi konti lang po yung nalalaman namin na istorya tungkol kay Lolo Dako. Ano po ba yung nalalaman nyo ng mga istorya tungkol sa kanya? Paano yung araw-araw na ginagawa niya? Paano siya mamalakad ng mga tao niya? Paano niya utusan yung mga tao niya doon? Paano siya bilang leader? Maano nga siya, stricto siya sa leader niya, pero hindi naman siya malupit. Meron siya sinasabi niya kasi hindi maganda magdala ng BCJ si Dako. Sabi ko, tatagal ba siya panunungkulan niya kung hindi maganda magdala ng grupo yan? Kasi may nag-comment sa iyo eh, di ba? Meron po. May nag-comment, hindi ako natuwa doon kasi buhay akong patotoo na hindi ganun, hindi tatagal ng ganun at hindi sa papayag ang buong pangkat ng Visayan Group eh, magpapa-under sa kanya kung siya ay masamang magpadala sa grupo. Doon na siya sa sa mismong bitayan, sa may electric chair. Yung talagang wheelchair. May ginawang hindi maganda siguro kasi nga sa riot-riot. Kumbaga, command responsibility siyang dinitain doon. Talagang katabi niya mismo sa higa niya yung silya elektrika. Tapos nakikita ko yung mga taong binitayan, tapos baby ama. Malalabo na yung picture kasi that time, di ba, black and white lang? Kita ko doon. Tapos, minsan, dinala ko siya ng radyo lang na maliit kasi nga, wala sa ibang wala sa ibang doon dahil kapraso lang nabitayan yan eh. Ganyan na kwarto. Tapos, sabi kinabukasan, uwi mo na yan, lintik na radyo na yan, ang ganda ng tugtog, biglang naging tugtog ng Punoebre. Inanabutan daw siya, nagano daw siya ng cross doon, natuto siya magdasal-dasal. Kasi sa takot, dahil naging tugtog daw yung Punebre, tugtog daw ng patay. Punebre, tugtog sa patay, kung tawag nung araw Punebre. Oo, kasi yung bitayan na yan, sa banda dun sa ibaba, libingan ng mga Japanese.
Japanese. May nakakulong mga ano dati ng Japanese. May mga nagturo nga doon na Japanese. May kuha siya. Nasa inyo yung copy, di ba? Japanese, may picture siya. Na hapon. Meron siya, sinend ko dyan sa inyo dati. Meron to. Lola, tawag doon, ito naman, clarification naman. Kasi meron dati kumakalat na picture po eh. Yung pinakita mo sa akin. Ito po, Hindi ako makapanawalan sa dako yan eh. Ito. Siya po ba to? Hindi ako makapanawalan siya yan kasi wala naman ako picture na ganyan eh. Ewan ko lang, bataan siya. Kasi nakilala ko siya noong 39 years old na eh. At saka, habig po ba yung itsura? Hawig siya. Tsaka yung suot niya balanggot. Balanggot lagi suot niya eh. Hindi siya nagsusuot ng ibang sombrero. Saan niya na nakuha ang picture na yan? Hindi ko po alam. Hindi, wala akong picture na ganyan eh. Mahawig po ba? Malapit, mahawig sa mata niya. Sa tenga niya, hawig. Pero yung bata pa kasi dyan eh. Wala akong makita ang picture niya na bata pa siya. Tsaka parang mataba siya dito eh. No? Pero ito, walang kasiguraduhan kung siya to. Walang kasiguraduhan. Hindi ko siya maano na siya kasi wala akong picture ng kabataan niya eh. Kaya hindi ko siya masabi. Bilang leader, si Lolo Dako, talagang nirerespeto siya ng... Sobra. Pati empleyado. Pati empleyado, empleyado. sobra respeto sa kanya. Sobra. Ano naman yung mga pangkat na madalas niyang nakakasagupa or nakakalala? Nung panahon ng gang talaga sa loob, ang nakakasagupa, siyempre mga kalaban like Sputnik, Komando, Bahala, yan. Ando doon pa dati mga nakahuli, mga 1081 na kaso, mga pumatay kay Aquino ba yun? Kay Ninoy? 1081, oo, mga sundalo. 1081 ang tawag doon eh. Doon sa lugar ng mga kalaban yun. Galman case? Oo, ando doon yun, mga 1081. Wala siya ng mga tato, kaya alam doon sila sa side ng kalaban na kadetain. Ano mga pangkat yung mga madalas pinag-iinitan ng BCJ ng mga panahon na yun? Lahat ng pangkat. Pag merong hindi magandang walang paalaman yun sa mga nanunungkulan, bira ng bira, once na dumaan ka dun sa na yun, plaza kung tawagin nila. Kaya pag nagsalita daw sila ko ng isang taong walang Diyos, walang dadaan doon sa plaza na yun. Isang taon? Magsasalita siya kasi, salita niya kasi isang taong walang Diyos. Ibig sabihin, meaning sa kanila noon, araw-araw riot. Yan ang nagsasabi sa akin, may empleyado mismo. Hindi, walang dalaw. Sabi ko, bakit ma? Kasi yung asawa mo, ganyan na naman, nagsasalita na naman ang gano'n, di riot na naman araw-araw. So, wala talagang dalaw. Naobserbahan niyo po ba siya kung bakit gano'n na lagi siyang ipinagdadaanan ba siya? Bakit siya lagi nagpapautos na gano'n na isang taong walang Diyos? Hindi ko kasi alam eh. Kasi hindi ko alam yung story niya sa layang. Alam ko lang na sa laya, wala siyang asawa. Wala siyang dalaw eh. Actually, wala talaga siyang dalaw. Ako lang naging dalaw niya. Tapos nga, naiba yung buhay niya na dumating sa kanya. Nagkaroon kami ng 4 anak eh. Ano na? Dahil lumaya siya dahil sa akin. Kasi kung hindi ko siya napangasawa, mambubulok siya doon. Walang mag-aasikaso ng kaso niya. Naging pag-asa niya kayo. Oo. Pero gano'n po siya kahabang panahon? Ilang taon po ba siya na nakulong? Kaya nga siya na Bago kayo dumating sa buhay niya? nakakaano na siya, 20 years. 20 years. Kasi kami, kinasal kami, 39 na siya eh. Lang ako, 17 ako eh. 19 pa lang nakulong na siya. 20 years na siya, kaya nabasag yung life sentence niya na 40 to 20. Kasi nga naka 20 years na nabubuno niya. Kaya siya na makalaya kasi yung GCTA niya pa. Murder nga eh, puro murder ang kaso niya. Oo. Murder, double murder, triple murder, multiple murder. Yan ang kaso niya. Yung nakasulat dun sa Kasi nakita ko nga kasi nung nilakad namin ni Sir Perez, yung kaso niya nga na yun, nakita ko naman yung niya. Kaya lang pina-agenda talaga ni Mr. Perez, so nauna talaga yung papel niya. Kaya siguro may connection nga din si Mr. Perez doon. Kaya naaprubahan yung commutation of sentence niya. May idea po ba kayo kung ano pong reason ng mga naging kaso ng murder? Hindi ko na alam yung mga kwento na yun. Sa mga pangkat-pangkat din, riot sa pangkat. Pero wala pa po siya sa kulungan. Murder din ang asunto niya. Batang Ilocano siya batang Tondo. Yun ang kwento niya sa akin. Away-away lang din, gulo. Yun na nga. Tapos nangulungan na, mahabang panahon siya doon na nangulong. Yung 20 taon na nakulong siya bago kayo dumating sa buhay niya, wala po talaga siyang dalaw. Wala. Tapos nung nagdala niya na ako, nakontak ko ng mga kapatid niya, from Bisaya, Samar, dinadalaw na siya. Tapos kinasal kami sa Muntinlupa pa sa loob, sa chapel mismo sa loob ng Bilibid. Paano pinaghandaan po yung kasal niyo na po yan? Ang naghanda kasi si Mami Quintero, yung mami-mami namin doon nung araw, nurse. So, yung mabait sa mga empleyado, sa mga sa mga preso. Sila ang tsaka yung legal attorney dun sa Bilibid. Yun ang nag-asikaso. Patay yung damit ko, sila nag-asikaso. Nanay-tatay ko pumunta na lang doon. Sila nag-ayos lahat. Grabe. Kasi may kainan pa doon, may subuan pa kami ng cake. Ganon. At saka, kumbaga, kung normal ka lang na nangulungan or normal ka lang na preso, hindi mo siya kayang gawin na doon ka magpapakasal sa loob. Hindi siguro. Hindi. Kaya ako lang talaga kinasal, wala ng iba. Si Monsignor Espiridion, buhay pa yun. Alam ko, buhay pa.
At saka kinukuha yung istorya niya ni tatay ni Bong Revilla Senior. Ayaw niya kasi. Tsaka si Tuko. Si? Di ba na ano niyo si Tuko, na-interview niyo si Teddy Tuko? Opo. O, kilala ko yun. Ano pong pagkakakilala nyo kay Teddy Tuko? Makulit siya. Okay naman siya kasi isa yan sa nag-escort sa akin nung mag-ikot kami sa Bilibid nung Biyernes Santo, nung kabuwanan ko sa panganay ko. Isa yan. Bodyguard po ba siya? Oo, maano rin, may tikas din. Kaya lang makulit na madaldal yan. Bodyguard po ba siya ni Lolo Daco? Ano lang siya, rami-rami pag darating na na dalaw. Sa pagano. Siyempre may kita ron eh. Tapos yun, isa rin siya sa kasama namin. Kasi nung time na umikot kami sa Bilibid, ang escort namin is nasa tabi-tabi lang. Tabi-tabi sa gilid-gilid. Para lahat ng kilos ng tao na susabay, napapansin. Yung panahon na yun kasi grupo-grupo, talaga uso yung gang. Pero ngayon wala na yung gang-gang dun eh. Nakaposte lang sila sa mga... Poste sa mga tabi-tabi. Grabe ang nervous ko nun. Kasi kalaban, lugar na kalaban yun eh. Baka ambusin kami anytime, pwede kami ambusin. Pero naik pa rin yung kagustuhan katahimikan sa Bilibid. Nakasaksi po ba kayo ng mga gano'n na ambush-ambush? Nasa labas ako nun. Kaya biglang ihinto ang dalaw. Kasi meron nangyaring ambush sa loob. Pero nakasaksi po kayo ng ano? Ano lang, yung sinaksak lang, doon nila sa ospital. Kasi ando doon lang, hospital eh. 1C, Plaza, ayan lang si hospital, NDP Hospital. Kahit may sakit ka, pag panahon ng mainit, kumbaga sabay, mainit ang plaza. Opo. Hindi ka magpapacheck up doon kasi pwede kang tirahin. Pag dumaan ka doon, pag tumawid ka. Hindi ka pwedeng dalhin doon sa ospital. Titirahin ka eh. Walang sinisino, basta kalaban. May mga pangalan kayo doon na rinig galing sa ibang mga pangkat na mga kalibel din ni Yun nga, si Corpus, boss yun ng komando. Corpus, yung maitim na tinurok sa inyo. Yung kanina. Boss yun ng komando yan. Ay, po. O yung maitim na nakaupo. Lahat sila magaling maglaro na. Kaya nga, Declores team, magagaling maglaro yan. Laging panalo yan. Ito si Primo. Oo, yan si Primo. Siya si Primo. Hindi ko lang alam kung ano yung papel niya sa pangkat. Kasi wala naman binamagit sa akin si Dako eh. Pero karamihan dito, Lola, iba-ibang pangkat na to. Oo, ibang pangkat yan. Hindi siya... Nakakasalambuhan na wala nang tirahan sa plaza. Wala nang nangyaring ganun. Wala nang magkaroon ng pistok sa pamamagitan ni Dako. Noong mga panahon na na si Lolo Daco ng pisto, yung 20 years na yun, kumbaga puro riot yung mga panahon. Puro riot sa Bilibid. Ganun ang takbo ng buhay niya nung araw. Pilit nga kaming kinukuha, istorya ni Revilla Senior. Ayaw nung asawa ko. Kahit na lamaya na yung matanda ko, pinipilit siya ko ng istorya. Ayaw nung matanda ako, matanda na ako nung matanda sa akin. 23 years ang age gap kasi namin. Siguro parang early 90s gano'n. May harang ba yun, Lola? Pader, pero hindi naman siya kataasan. Ako baga, may paderang mga Bisaya sa Manila Boy. Pero kamusta naman po makisama ang mga Bisaya? Okay naman, pero may maraming pasaway din kasi iba kasi may ugali, hindi ba para sa ugali, pasaway. Pero inaano yun, siyempre bago anuhin yun, pinapaalam muna sa bosyo ng bawat pangkat kung anong nararapat na parusa sa kanya kung may nagawa man ng kasalanan. Nakasaksi ba kayo doon ng may pinaparusahan? Hindi sila nagpapakita sa mga dalaw. Talagang after ng labas ng dalaw, saka sila gumagawa ng ng parusa. Hindi sila nag-aano sa respeto. Respeto nila sa dalaw nila nag-aano. Kasi madalas po sinasabi, sagrado daw po yung dalaw eh. So, sagrado talagang dalaw. Oo, ganun. Sagrado kasi, siyempre, bihira nga na magkadalaw. Sa tagal ng panahon, wala silang babaeng nakakapiling doon. Kaya sagrado, kahit sa Angelica magpunta, sagrado ang dalaw. Sinasabi daw po kasi, bawal mo masanggi, Totoo yan. bawal mo daw titignan, gano'n. Totoo yan. Respeto kasi sa mga dalaw. Kasi nung araw, ang bisita lang namin is sa pasilyo lang, kung tawagin pasilyo, sa may mga mesa-mesa. Kapag binibigyan nyo siya ng mga pagkain, mga gano'n, nakikita nyo sila kung paano kumain, gano'n. Salo-salo sila. Kasi may mga kasalo naman talaga sa pagkain eh. Lalo siya, may tagaluto siya. Lahat meron siya. Kasi noong time na din na yun, kung anong meron na City Jail, pinadadala sa Munti. Maximum. Ang batang Balintawa, pagpunta ko doon, may mga dala akong prutas, gulay, papasok ko yan sa Bilibid. Nagsusupply talaga sila. Totoo yun sabi nung isa, nung Kalawit ba yun? Si Commander Kalawit. Na nagpupunta ako sa Balintawa. Abo. Totoo yun. Nunutusan na ulit ako eh. Sa mga batang sila, maraming hindi naman mention na talaga may pangalan din eh. Kasi ang kwento kasi nila yun dapat sikat sila. Yun ang ko na lang. Pero meron ding hindi sila tama. Siguro, kwento na nila para siguro rin sila. Kaya hindi ko, minsan nagko-comment lang ako pag medyo, wala siyang tattoo dito, hindi makikita. Pero sa likod, may tattoo siya. Tsaka dito, may tattoo siya. Likod lang at saka, dito. ano yung tattoo ni Lolo Daco sa likod? Pangalan ni Waway. Waway. Lawin.
May karga siya ni Wawi Lawi. May baway lawin siya. Kaya ano. Tapos dito may mga tattoo siya ng picture ng babae. Kilala niya si Wawi Lawin? Yes, naksama namin dun sa ano. Tirador din yun. Marami rin tattoo yun. Ano po siya ni Lolo Dako? Isa rin sa, kumbaga, si Dako ng kulan. Isa rin siya sa parang gano'n nire-respeto. Kasi nga, lahat ng tirador doon, lahat ng mga matay tao doon nire-respeto, mga kaso. Maliit na lalaki na ang laki ng katawan, tapos puro tattoo na maitim. Yun nga daw. Tirador yun. Maitim nga daw. Tirador yun. Kilala rin yun sa mamamatay tao. Oo. Sinasabi naman yung Teddy Toko, Pwede to ko, makulot lang talaga yun. pangit daw po yung mukha nung Wawi Lawin. Pangit nga. Maitim eh. Malapad. Ang lapad din kasi nakatawan nun. Ang lakas ako ng trakas nung araw. Ang lakas ako ng trakas. Ako nagbabiyahe sa bagay, meron pa nag-ano sa amin, kumuha na export. Si Boy Sabater, ang napakalaking kumita. Boy Sabater. Batang Cavite yan, pero nasa Wansi kasi, ang ano niya kasi Bitay eh. Naririnig din po namin yung pangalan na Boy Sabater. Saka may Malakas. pangalan din po siya sa Cavite. Oo, Cavite. Ano po bang pagkakakilala niyo Kay kay... Boy Sabater. Apo. Alam ko lang, negosyante. Maganda yung asawa niya. Kasi hindi ko naman nakakakwentuhan na medyo class yung asawa eh. Pero isa rin po daw sa matigas ng BCGC yan. Dahil may pera. Boy Sabater. Dahil may pera. Pera siya eh. Pero karandrakas lang talaga siya. Kasi meron din po kami mga na-interview na parang 7 naman daw po yung anak niya. Sabi niya yun, mga batang bilibi. Gawang bilibi din po yan. Kasi nung araw uso yung penpal, kaya nagkakaroon ng dalaw, penpal. Kasi may dalaw, papadala ng pangalan, dadalhin doon sa kung sino, magiging kapenpal na yun, sulat. Tsaka ano na, parang sumusunod sa bilibi, nakakaroon naman sa kanila eh. Tapos dumadalaw doon, ayun, nagkakaroon sila ng partner. Kumbaga yun na nagiging paraan, pamamaraan para magkaroon din sila ng dalaw. Lola, ito naman, paano po ba siya nakalaya? Ayun nga, nung nilakad nga namin yung ano niya, ni Mr. Perez, yung sentence niya na bitay, tapos na commute to life sentence. After ma-commute sa life sentence, siyempre walang bilang yun, di mo alam kailan ka palalaya. Nilakad ulit namin sa DOJ yun ni Mr. Perez. Nabasag si life sentence. Nabasag yung life Nagkaroon ng bilang, 40 years to 20 years ang sentence niya. Binilang pa tayo yung GCTA niya, tapos naka 20 years na siya, lumaya siya. After a month siguro na ano, tapos na-jari siya. Lumaya siya, yun. Tapos nga, napunta siya sa Pia South, nagtatrabaho siya. Pero ito naman, Lola, paano siya nag-retire? Paano siya... Kasakit na siya eh. Emphysema. Weekly, every week nasa, sa hospital. Hirap na siyang huminga. Dito siya namatay. Ito kwarto namin noong araw. Tagal din siya hindi na siya lumulabas kasi hindi niya nakaya eh. Hirap na siyang huminga yung daanan niya ng hangin. Kailangan lagi siya nagaganon eh. Meron siyang machine. Pero nag-ano rin po siya, may mga bisyo siya na sigarilyo. Sigarilyo lang. Ang lakas sa sigarilyo. Isang Philip pa nung araw, di ba? Philip Hope. Kakalimang isang araw. Grabe, lakas na. Kasi yung isa naman pong bosyo din ng Sputnik naman, si Boy Kamatis, ganoon din po yung kinamatay. Sakit din. Sakit din, dahil din po sa sigarilyo. Sigarilyo nga eh. Kaya nga, may nag-ano nga doon, nag-ano sa akin, nag-ano kasi ako, nag-reply ako sa akin. Ano daw kinamatay? Sabi ko, ano? Sa sakit. Kudos ha, sabi nga, kudos kay Agurang kasi hindi namatay sa baril. Opo. Namatay daw sa sakit. Halos karamihan po nung mga may pangalan sa labas na matay. Puro sakit po. Sakit naman, hindi naman sa ano. Sinasabi rin po nung iba na hindi naman namamatay sa sa tumba eh. Namamatay sa sakit eh. Pero maganda dun, Lola. Kumbaga, meron siyang nakasamang pamilya. Oo, magkaroon siya ng pamilya. Pero nakita nyo rin kung paano siya dandahan o unti-unting nagbago. Stricto siya sa mga anak niya eh. Stricto sa mga anak. Pagkatapos ng school, dito na sa walang lalabas. Bawal magmura. Sa school, bawal tumambay dyan. Sa bahay lang talaga. Stricto siya sa mga anak niya. Tapos pag mahina-hina ka, pag-exercise na nung hindi niya na magawa, nagagalit. Ay po siya, mga ganun. Oo, pinapaano sila. Ano siya, disiplinarya. Disiplina sa mga anak, mga bata. Siguro nire-ready niya rin yung mga anak niya sa totoong buhay po. Pero ano po masasabi niyo sa yung buong kasaysayan ng naging buhay ni Lolo Dako? Masaya na, marami rin kasi kami masasaya. Pero yung fear ko nung una, siyempre yung fear, nandun takot. Kaya lang, no choice ako, kailangan kong kumapit sa gano'n. Kasi nga, siya na magpo-provide ng pangangailangan eh. Talagang, ako na kasi hirap din ako eh. Ilang edad ko, tapos mabuta ako ng plywood. Ganyan plywood na malaki.
Totoo rin po pala yung sinasabi ni Commander Kalawit. Kasi nakukwento po ni Commander Kalawit na tumulong din daw po siya sa inyo na kayo po yung nene, no? Oo, nene, ang pangalan, palayo ko nene. Ayun, kilala nga po kayo na kapag pumupunta daw po kayo sa Balintawak, nung panahon na yun, tumutulong daw po totoo siya. yun. Papadala talaga sila. Pera, prutas, gulay. Opo. Pinapadala talaga nila yan. Lola, ito naman, bilang dalaw, pero ba kayo mensahe dun sa mga kagaya nyo na nakapangasawa ng mga nangulungan din? Pangatawanan yung pagiging ano yun na, ano ba, lumadala na kayo doon. Tapat kayo. Kasi masakit sa kanila yun eh. Ako nga, may dumadami nag-ano sa akin eh. Naliligaw na ako. Ilibasan ko. Andun na ako eh. Lalo mapepeste buhay nun. Kasi salita nun, kasawa na sila sa buhay nila. Pinaalam ko rin na nag-ano sa akin. Baka nagsawa na ito sa buhay nila. Kasi tatatakot ka rin. Laging tapat lang sila, honest. Kasi andun na sila, pinili nila na yun eh. Kumbaga, nakulong yung dinadalaw nila dahil sa ano, darawin pa rin nila kasi wala ibang tutulong sa kanya para maging maayos din yung buhay sa loob. Hindi makaisip na kung anong katarantado kasi marami rin katarantado sa loob. Opo. Kasi yung kadalasan po na mga na-interview namin, mga 3 beses, 2 beses lang sila dinalaw ng asawa nila. Hindi na daw po bumalik. Kasi siguro sa hirap ng buhay, pambasahe nga naman, tapos magdala ka ng pagkain doon. Ako kasi tumira na kami doon. Pero grabe yung naging sakripisyo po. Grabe. Hindi kayo nagsawa. Buti hindi kayo bumitaw or Hindi. Sanay ako sa hirap kasi ako na talaga tumagoy sa pamilya ko eh. Nay, may additional question lang po. Kamusta naman po si Lolo Dako? Bilang sa soft side naman po, meron po ba siyang... malambing ba siya ganun? Malambing, kaya na mabaero siya. Marami siyang anak na puro panganay. Pinabayaan ko na kasi ang haba ng panahon siya sa bilibid, wala siyang babae. Okay na sa akin. Kahit alam ko, hindi ako nagagal sa kanya. As long sa akin niya, binibigay yung pera. Di ba? Kayo ang main ano niya. Oo. Paano sa akin, po maglambing si Lolo Dako? hindi naman siya showy. Hindi siya showy. Hindi siya- Pero paano niyo po napipil na naglalambing to sa akin? Ang tawag niya sa akin is palangga. Pasigaw ga! Ganun po. Walang lambing, hindi siya ano kasi. Hindi siya showy talaga. Hindi siya showy. Nararamdaman niyo naman po Yes. na, naglalambing. Oo, meron ganun. Kaya lang tayong anak sa labas eh. Okay lang sa akin. Grabe yung ano. Grabe. Pero grabe Lola, yung sakripisyo nyo. ah. Oo, ano eh, hindi mo maisip magloko eh. Kasi unang-una, ang ganda ng ano niya sa akin eh. Tapos, nirespeto ako ng empleyado, ng mga preso. Ba't magagawa ko pang lokohin? Wala sa isip ko, bata pa ako. Meron din po mga nagkwento sa amin na yung mga asawa nila, nag-asawa na ng iba yung asawa, yung babae, nag-gormentado daw po, nababaliw. Ganun yung mga kinakwento nila. Dahil tama nga po kayo, yun na nga lang daw po talaga ang dalaw, yung asawa na yun. Tapos, Yun lang talaga, doon lang sila kakalma eh. Pag ano talagang ano may isip, lalo ng panahon na yon. Puro gulo. Kumbaga, ang dalawang natitirang pag-asa. Yes, totoo yan. Ay, isipin mo si Dako, walang kapag-asa buhay. Doon na mamamatay sa loob yun. Imagine mo yung, Mga tinanggap na lang nila natin. yung sentensya niya hanggang ngayon, mamamatay siya, bitay pa rin. Dahil walang maglalakad eh. Walang pamilya lumalakad eh. Nung dumating ako nalakad na, nakatikim pa siya, bago siya mamatay, nakatikim siya ng laya. Kung wala ako, hindi siya mamamatay, wala siyang pamilya. malaking hakbang din po pala talaga na nagpapasok ng dalaw ng mga Oo, panahon na yun. malaking ano yun, malaking ano sa mga dalaw yun. Malaking tulong sa mga nakakulong yung Malaking tulong talaga. pinapasok ng mga dalaw. Pag hindi nagdadalaw yun, magpapagawa ng letter, papadala, anong dahilan, bakit, ganun yun eh. Papadala sila ng letter sa kakilala, dalhin mo nga ito doon sana, bakit kamo din nakadalaw, ganun. Mag-aalala rin sila sa pamilya nila. Pero marami talagang hindi nagtagal doon na ano, na baka nangaliwa, ano, sabi ng nangaliwa. Siguro di matiis din yung walang hindi makaproprovide ng pangangailangan sa mga anak. Para gano'n ang storya ng iba. Marami gano'n. Lola, ito na lang. Last mensahe na lang po para sa mga kagaya nyo na nagsakripisyo doon sa mga asawa nila nakakulong. Ano yung pwede nyong... Ako nga, tagal nga ng sakripisyo ko kasi nga, andyan na yan eh. Dapat pangatawanan nila. Huwag na silang lumiko-liko kung saan-saan. Kasi kawawa yung nakakulong na asawa nila. Ang mental health nila is medyo iba eh. Kaya kailangan bubuha sila ng kaparaanan ko para sila mabuhay, Kasi kahit once a week lang sila makadalaw, okay na sa kanila sa mga bilanggo. Kasi alam naman nila yung problema ngayon sa labas, napakahirap ng buhay. Sila patuloy na puntahan, dalawin. Kasi lang talaga nakakapag ng isipan nila eh. Kasi maraming kalokohan din sa loob ng bilibid para maiwasan din kasi nila. Si Commander Kalawit, nakita nyo in person
sa personal. Pero yung sa interview, hindi ko siya ma-recall. Yung mukha niya, hindi ko ma-recall. Kasi marami silang humaharap sa akin pag nasa Balintawak ako. Pag dumarating na ako, tataranta sila, andito na si ate ni, andito na si ate ni. Kukuha na ng kung ano-anong prutas, yung gulay, padadala sa akin, papunta ng Bilibid. May pera pang kasama yon. Suportado rin talaga ng Suportado. BCJ sa labas. BCJ sarap. Kahit sa Quezon City Jail, sa loob, suportado ang Muntinlupa. Olongapo Jail, suportado. Manila City Jail, yan sila Agorang Pidio nung araw. Yung mga nanunong na noon, kasi hindi ko na maano yung mga pangalan ng mga matitindi rin doon eh. May tattoo siya ni Waway Lawin sa likod. Waway Labin meron. Malaki yung pangalan. Malaking pangalan. Tsaka yung parang agila na ata, nasa likod. Hmm. Kasi Lawin nga eh, di ba? Hindi ko na bakit niya pinatuloy si Lawin. Siguro talagang sanggang dikit niya. So, yung Waway Lawin na yan. Ano yan? Ano talaga yan? Tirador talaga yan. Tapos sa mga paa ni Lolo Dako. Meron siya dito, tsaka sa likod. Dito wala. Pangalan niyo po, nakatattoo rin kay Lolo Dako. Ay, wala. Hindi ko pinano. Hindi na pinalagay. Sabi nga nila, tikas daw, wala daw tattoo. May tattoo. Sabi nga ano ko, i-edit niya, makita niyo yung tattoo. Pero baka yung yung Lola, yung picture talaga ni, pwede ko i-post na picture ni Lolo Dako. Yung isang bilib na bilib sa kanya, ginawa siya ng ginawa niya kasal namin yung picture namin, ginaya niya. Frame, ang laki ng frame. Nung nakaburol si Dako dito, ginawa ito nung niya. Nakaburol si Dako nung ginawa yan. Kayo po to, Lola? Oo. Hindi, ito po, ito. Oo, ako yan. Natapa ako, di ba? Malambing pala siya. Kaya naghaharutan kami ng mga anak ko. Lola, ito okay lang i-post to. Okay lang. Tatitle lang ko to, okay lang Lola. Reyna ng BCJ. Okay naman ang Reyna talaga. Kilala nga po kayo ni Kalawit. Kilala po kayo ni Commander Kalawit. Kilala kayo ni Primo. Ayun nga sa picture. Yan. Ito siya Lola. Yan, kamukha na sa picture, di ba? Yan, kamukha na picture, Kamukha siya. Pero medyo mataba siya dun sa... Mataba siya dyan. At saka dun sa picture dun sa basketball, medyo mataba. Sabi ko nga, batos namin niya kasi sa respeto na rin katanda, bigyan ako ng kape, pagkain. Yung dalaw niya kasi is naging, ko dati, naging mananahi yung dalaw niya eh. Dati ewan ko lang kung yun pa rin ang nakatuluyan niya. Kasi may dalaw siya na mananahi, modista. Ang araw. Payat siya rito, yung primo dyan, di ba? Medyo... Mataba na siya dyan eh. Oo, ito. Pero yung isa lang yung hulma. Yung hulma, Kaya lang payat siya dyan. Hindi siya sa Bilibid. Hindi ito sa Bilibid. Sa City Jail po ata yan. Oo, hindi siya sa Bilibid. Hindi ganyan ang itsura ng Bilibid. Sa Manila City Jail po ata. Sa tagal ko sa Bilibid bisado ko yung bawat sulok mo. Ang kwento niya naman po kasi, bago daw po mamatay si Dosal, Narinig ko yung dasal na yan kay Dako. bago bitayin, sinalin daw po sa kanya yung pagiging okso. Anong taon daw yun? Kasi nasa si Dako nun Okso pa sila nung araw. Sa Davao Penal Colony. Anong taon siya Malabo na rin po eh. Ang edad po niya ngayon, 79 po. 79? Apo. Si Tanda, kung buhay siya ngayon, 88 na eh. Kaya bata pa si 79, 10 years older. Ano ko lang, basta si Dako 88 ngayon kung nabubuhay pa eh. Pero ang pinakabuod natin dito, talagang matinding leader si... Oo, kasi hindi tatagal Lolo ng Dako. gano'ng katagal na hawak niya allied gang. Kung masama-masang magdala ng leader, hindi tama. Rudy Regala ng BRM, matindi rin yun. Rudy Regala, Batang Region Masbate. Matindi rin yun, ang kaso noon. Bakit nagpailalim siya kay Dako? Mga batang Mindanao. Madami matitikas doon, pero lahat na-pa-other kay Dako. Kasi nga gawa nga ng peace talk na pinag-usapan. Nakiisa lahat ng mga pangkat. Kaya doon siya tiningala lalo. Nung maumpisahan niya yung peace talk na yan. Kasi sa halo-halo na sila wala na sakitan eh. Lalaro na sila, iba-ibang pangkat. Ando na yung plaza kasi andyan ang basketball court eh. Sa harap ng Building 1C. Ayan, plaza yan. Plaza, basketball court, hospital, Building 1C. Tapos harang yan, pader. Yung Allied Gang, dito sa malapit sa hospital. Allied Gang, puro Visayan group yan. Baby Ama, nung mapasok yung tatay nito doon eh. Ando na yung picture eh, nabitay na siya eh. Kasi doon yung sa Bitayan eh. Silya Electrica. Nung nakulong si Dako doon eh. Pero siguro isang buwan lang yata doon. Binalik siya sa Building 1C. Doon sa mismong Silya Electrica, Oo, doon siya. doon siya mismo dinala. Nakabukod sa Bilibid yun. Sa labas ng Bilibid yun, iikot ka. Nakabukod yung Silya Electrica na yun. May nangyari matinding insidente, kaya dinala si Lolo Dako doon mismo sa Bitayan. Sa Silya Electrica. Ando siya- doon, Talaga. Ando yung mga picture nila, Baby Ama, yung mga binita. Ando doon, ang lalabo kasi black and white lang. Doon siya nakakulong mismo. Doon siya inulong talaga. Gano'ng katagal yun, Lola? Siguro umabot din ng 1 buwan o 2 buwan. Isang buwan siya doon. Oo. Tagal din eh. Takot nga siya eh. Kasi nga eh, ba yung radyo nag-iba tugtog.
Naniwala siya bigla sa mga multo-multo. Nagkaroon siya ng cross-cross na parang walis tingting yata, pinutol-putol, ginano, no? Pinalibutan niya yung sarili niya ng cross. Natakot siya eh. Baka hilahin siya ni Boy Ama. Bibi Ama. Nakita kami sa silya electric eh, nangingintab. Talaga, Lola. Doon mismo sa Kasi ano na yun. dadalaw ka, ayan ang gate ng silya electric. Andi dito lang siya, ganun lang, kapraso lang yan, praso lang. Doon siya nakakwarto mismo. Doon lang siya. Doon yung siya dinadalaw din. Doon, sa labas lang ako. Dala ko siya ng pagkain, tubig. Hindi ako bumitaw kahit anong pangyayari, hindi ko siya binitawan. Hindi ko siya binitawan kasi hindi ko naman daramdaman sa kanya na maganda yung pakikisama niya sa pamilya ko. Hindi niya sana tikman nagkaanak. Nagkaanak siya eh. Talagang bumilib din talaga sa kanya mga empleyado mismo. Respetado siya ng mga ultimo yung mga nanunungkulan daw si Commander of the Guard, saka yung Superintendent of ng Bilibid. Pati si General Rabal, talagang kasi nung time na inabutan ko Director. Saludo sa kanya. Director ng Bilibid. Saludo sa kanya. Kasi totoo naman po, ma'am, hindi naman talaga makokontrol ng Ng empleyado, hindi nila totoo. kaya. Hindi nila kaya. Kailangan talaga din nila yung nanumuno na alpha. maganda rin yung naranasan ko na yun kasi hindi ko akala na dati sa buhay ko yung ganun eh. Doon ako mapapadpad. Imagine mo. Diba? Ang bata-bata ko pa. Ako naging liwanag niya sa buhay. May purpose, kaya nga lahat ng nangyayari may purpose pula. Nagkaroon siya ng 4 na anak. Nagkaroon siya ng pamilya. Lumaya siya. Kasi kung hindi ko siya napangasawa, hindi siya lalaya. Mamatay siya, ang sentensya niya is bitay pa rin. Siguro, pinagdarasal niya rin na kahit nandun siya sa loob ng ganong buhay. Kaya Naging nga, malapit din po ba siya sa Diyos, Lola? yes, sumali siya sa Cursilyo. Nag-ano siya sa Cursilyo, Santa Rita, Saint Rita ba yun? Yun. Sumali siya sa Cursilyo. Nabago nga buhay niya mula nung kami na. Nag-ano siya ng Cursilyo, tapos yun nga, yung sa simbahan, kay Father Espiridion, lagi silang nag-uusap doon sa chapel. Kasi ang chapel nasa loob mismo ng Bilibid. Apo. Katabi lang din ng hospital. Yun, maganda rin pala. At least naging... Maganda rin kasi kundi din dahil dun sa mga attorney na ninang din namin. Human rights kasi yung mga yon. Siyempre yung pangaral ando doon. Matanim sa puso't isipan niya yun. Kaya talagang malaking pagbabago na dumating ako sa buhay nila. Hindi niya mamimit yung mga ninang niya na yun kung hindi kami kinasal Hindi niya magbabago yung buhay niya. Mamamatay siya na nasa bitayan pa siya. Kaya yung mga asawa na nakakulong, pagtiyagaan nila. Kasi lalong mapapasama Importante sa buhay ng preso dalaw. Lalo na yung mga anak na hindi nakikita. Doon pwede pumasok ang anak. Sa ibang jail, hindi pwede. Kayo na naging pag-aasa nila. No? Oo. Malaking tulong rin po pala talaga na pinapasok na talaga lahat ng mga dalaw. Kasi dati daw po hindi pwede pumasok. Hindi pumapasok. Malaking bagay kasi sa mga preso yun. Sana maging matatag. Yung sino man nakakulong asawa, maging matatag. Gumawa siya ng kaparaanan para niya mabuhay sarili niya. Kasi nga, andyan na nakasadlak na yung asawa niya sa loob para maging maayos yung takbo ng buhay niya sa Kasi malaking bagay yung GCTA. Wala kayo mababawas sa sentence niya. Napapadali ang paglaya. Good conduct time allowance. Malaking bawas sa sentensya niya yun Isipin mo, 40 years to 20 years. Yung kunuwenta pati good time allowance. O, di laya, antimano. Wala pa isang buwan yun, isang buwan. Nakalaya siya. Kasi nabasag yung niya, from death sentence, napunta ng life sentence, nagkaroon ng bilang yun. Kasi life sentence, walang bilang yun Hindi mo lang kung ilang taong ka mananatili O nabasag si life sentence, nagkaroon ng bilang, laya siya. Grabe. Imagine mo yun. Kung hindi ako dapat sa buhay niya, hindi niya maranasan lumaya. Mamatay siya sa loob. Okay na yun. Wala, okay na po yun.